Yan, magandang umaga po sa lahat po ng mga nasa tahanan nila at nanonood. Nanonood po ng ating live. Pasensya na po kayo dahil mahina po yung ating live ngayon. Nasira yung ating mic. Pero ganun pa man, tatry po nating lakasan ang ating boses para marinig po tayo. So, Merry Christmas and Happy New Year po sa lahat sa iba't ibang dako po ng Pilipinas at ng ibang bansa po. So, greetings sa lahat po ng mga nanonood sa Bulacan. Ayan, alam ko po, meron dyan sa ibang bansa. Magandang umaga po. Sa Pilipinas, napaka-ulan po ngayong umagang to. Pero huwag natin inis na tayo makasamba sa Panginoon kahit po lakas ng ulan. Ito po yung napakaganda pag sa live, kahit nasa tahanan tayo, ay makakasamba pa rin po tayo sa Panginoon. Ayan, so ang ating topic sa umagang ito, greetings din pala sa mga taga Pampanga. So ang ating preacher dapat ngayong umaga ay ang ating pastor sa Pampanga. Pero dahil sila po ay na-lockdown, hindi sila makapunta rito. Pero salamat sa Panginoon sa umagang ito dahil tayo po ay pinagkalooban ng Panginoon ng mensahe. Ayan, so ang gobyerno po natin ngayon ay talaga pong nag-effort para tayo po yung protektahan. Kaya po nung Christmas, bagamat tayo po ay parang nalulungkot dahil hindi tayo makapag-gather, makapag-party, tayo naman po ay ligtas sa umagang ito. At hanggang ngayon tayo po ay mga ligtas. Amen po ba? Dahil in-important talaga para ma-prevent ang gathering. So, ang bagay na ito yung nagdulot po sa atin na tayo mag-celebrate ng Christmas in a simple way with our family. Kaya sabi po ng iba, walang caroling, walang regalo, walang aguinaldo, walang reunion, walang mga party at kung ano pa pong mga nakasanayan natin gawin yung Christmas. Pero, on the other hand po, sa ibang pananaw po, titignan din natin, ito rin po yung panahon na tayo po yung na-relax for the first time sa Christmas. Ito po yung panahon na hindi naman po ako against sa mga gathering or sa mga maluluhong pag-celebrate ng Christmas. Pero, kung titignan natin to sa ibang pananaw, nakatulong pa rin po sa atin. Usually kasi pag Christmas, tayo po ay mga aligaga. Tayo po ay mga pagod, tayo po ay mga, alam niyo po yun, lalo na po kami mga pastor, mga nasa church, pag Christmas, talaga po ang daming pinupuntahan, ang daming event, ang daming gathering. Kaya pag Pasko talagang pagod na pagod talaga po kami. At mapapahinga na lang kami yan after ng January na yan. Pag January na po. Pero ngayon po, na-appreciate ko yung Christmas. Kasi na-celebrate namin ito ng simple. May Noche Buena, hindi naman ganun kadami. Pero alam mo, wala ka namang damit na bago. Pero ngayon, nare-realize mo talaga, ano ba yung talagang mahalaga sa buhay. Nung Christmas, celebrate mo, yung Christmas nakasama mo yung pamilya, may simpleng gathering, simpleng handaan, simpleng kasiyahan. Pero, feel mo, buong-buo ka. Kahit walang mga regalo, walang mga ninang, walang mga, ano yung yung magagawa mo mga bagay. At sa totoo lang, bago mag-Christmas, pag binubulay-bulay ko, sinasabi ko sa Panginoon na, Lord, salamat kasi dumaan yung buong pandemic, na-celebrate pa namin yung Christmas, na nakahabol pa kami sa taon na susunod na taon. Kaya thankful ako sa Lord, naligtas po tayo ngayong Kapaskuhan. Talagang sobrang na-appreciate ko yung kilos po ng Panginoon sa buhay po natin. Kaya, maski sa financial, hindi man ganun kadami yung ating financial, pero salamat na rin, hindi rin ganun kadami yung gastos din natin ngayong Christmas. Amen? For the very first time, restful tayo. Ako po, tuntua ako kasi natulog ako sa gawa for the first time. Natutulog ako ng Pasko. Napaka-restful. Enjoy mo yung simple Christmas na meron po tayo. At hindi po ba ito dapat yung mensahe talaga ng Christmas na minsan naging komplikado lang dahil sa sinelebrate natin to ng wala namang masama, ng sobrang gago. Kaya minsan hindi na tayo parang nalulungkot tayo pag simple lang yung celebration. Pero yung meaning ng Christmas, hindi pa rin naman nababago. Celebrate man natin to ng magarbo o simple. Amen po ba? Kaya sa umagang to tayo pong lahat ay magpasalamat sa Panginoon sa kabutihan niya sa buhay po natin. Dahil
dumaan yung maraming panahon, maraming araw ng buwan, na tayo po ay nandito pa rin. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. We thank you, Lord. We thank you, Jesus, Panginoon, for the gift of life. Sa oras na ito, Panginoon, na kami ay malakas at kami, Panginoon, patuloy mong iningatan, pinagpala sa mga panahon ito. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo, hindi nagbabago. Salamat sa mensahe mo sa umagang to. We pray and we declare na ito po patuloy namin maunawaan, marinig, Lord God, at may sa buhay, may sa puso po namin. Patuloy kang mangusap, Panginoon, sa puso ng bawat isa sa umagang to. Salamat sa pag-ibig mong hindi nagbabago, sa salita mong hindi nagbabago, pero nagbabago ng buhay ng marami. Thank you, Lord. We give you praise in Jesus' name. Amen. Amen. Ayan. So, balik po tayo sa message. Alam niyo po yung napakagandang Christmas na hindi naging komplikado ang celebration natin. Ang unang Christmas naman po talaga ay napakasimple lang. So, hindi tayo again sa magagabong celebration. Ang sinasabi ko, simple celebration, big celebration, magagabong celebration, pero yung spirit, yung mensahe, halos parehas lang. Amen? Karamihan ginawa pa rin natin masaya kahit simple ang ating mga pag-celebrate ng Christmas sa ating mga tahanan. So, pero ang totoo, yung mga ganitong sitwasyon na nakita natin, makita natin sa mga panahon to, ano ba talaga yung mas mahalaga? Amen? Nung nag-celebrate tayo, ano ba talaga? Nakita natin ano ba yung mas mahalaga sa buhay natin. So, alam niyo po yung buhay na meron kang kapayapaan, meron kang kapahingahan, yung pamilya po natin, ito po talaga yung mas mahalaga po sa mga panahon po ito. Amen po ba? At yan po ang mensahe ng Pasko sa bawat isang po sa atin. Alala ko po, may isa pong lalaki, nabasa ko lang sa isang istorya, may isa pong lalaki na nagpa-check up sa doktor. Ang kanya pong tenga ay umuugong, ang kanyang mata ay lumuluwa, ang kanyang mukha ay nagpa-flash at parang lumulobo na nabubula. So pumunta po siya sa doktor, nagpa-check up siya. Ang daming check up ginawa sa kanya. Tinanggal yung tonsils niya, tinanggal yung kanyang mga ngipin, chinek yung appendix niya. Maraming tinanggal sa kanya pero hindi pa rin nasolusyonan yung problema po niya. Wala pa rin solusyon. Hanggang sa isang araw, tinaningan na siya ng doktor sa buhay niya at ginawa niya, umalis na lang po siya sa kanyang trabaho para po yung nalalabing buhay niya ay ma-enjoy na po niya. Ngayon, isang araw po, nagpatahi po siya ng damit sa isang sastre. At nakita po niya, sinusukatan siya. Nung sinukatan siya ng damit, nung napunta na sa bandang leeg, sabi po ng sastre, size 16. Ang sabi po niya, hindi size 15 lang. Sabi ng sastre, hindi size 16. Sabi niya, hindi size 15 lang. Matagal na ako nagpapagawa ng damit. At sabi niya, yan ang lagi kong size. Ngayon sabi ng sastre sa kanya, sige, pwede naman. Sabi niya, pero huwag kang magrereklamo. Sabi niya, sa umuugong sa tenga mo, huwag kang magrereklamo doon sa lumuluha mong mata, at huwag kang magrereklamo doon sa namamagamo ng mga mukha. Sabi niya gano'n. So dito makita po natin na ang solusyon lang pala doon sa mga bagay na dinadain niyang sakit at karamdaman, napakasimple. Masikip lang yung collar niya na nagdulot sa kanya ng maraming sakit at karamdaman. Di po ba? So, minsan gano'n, sa pagpumilit po natin na sa mga bagay-bagay, ang mga solusyon lang pala sa paligid natin ay napakasimple. Katulad po ng mensahe ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, napakasimple ng mensahe ng Christmas. Amen? Na ang daming problema sa mundo ngayon, virus, terorista, mga war, pero ang solusyon lang ay itong mensahe ng Christmas, napakasimple, alam na alam natin. Pero minsan nakakalungkot, marami pong tao, akala po nila, simple lang yan, kaya hindi yan ang solusyon. Pero ang totoo, sabi po ng Bible, na binigay si Jesus Christ, sabi nga nun, para tayo magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasigan. Siya po yung magdadala ng kapayapaan, siya yung magdadala ng buhay sa atin. Amen po ba?
So, naapektuhan yung buong buhay natin ng mga maraming bagay. Pero ang problema, minsan ang mga solusyon ay napakasimple lang. At yan po ang mensahe ng kapasuhan. Kaya gusto kong sabihin sa bawat isa na ngayon pong sineselebrate natin ang Christmas, wala tayong, alam niyo si Jesus Christ, napakasimple ng mensahe po niya. Nung pinanganak po si Jesus Christ, walang waterbed, walang hotel, walang mga hari, walang mga soldiers, walang mga sumalubong na magagarang mga chariots sa kanya. Amen? Nung birth po niya, napakasimple ng mga sitwasyon nung panahon po nung pinanganak po si Jesus Christ sa sabsaban. At kung titignan po natin, ang meron lang doon sa kapanganakan ni Jesus Christ, simpleng tao, simpleng lugar, amen, at mga pusong nananampalataya sa darating na tagapagligtas. Amen? Simple message of Christmas. Lahat ng pumunta at naka-witness ng pagsilang ng Savior ay mga simpleng tao na naniniwala na may parating na tagapagligtas. Nagtitiwala sila sa Panginoon. Amen? Kaya isa sa mensahe ng Christmas ay ang pagtitiwala sa ating Panginoon. Napakasimple. Kahit hindi mo alam anong meron sa hinaharap, letting the will of God happen, letting His plan mangyari sa buhay po natin, hindi mo alam ano yung susunod na mangyayari. Lahat po tayo hindi natin alam kung ano yung susunod na mangyayari sa mga susunod na panahon. Amen? So, pero din makita po natin, hindi mo alam kung ano yung mangyayari sa susunod na panahon, pero nagtitiwala tayo sa Panginoon. Yan po ang simpleng mensahe ng Kapaskuhan. Amen? Sa Matthew 25, Matthew 1, 20 to 25. Ang sabi po dito, but as he considered these things, tama ba? Matthew 1, ayan. Yung birth of Jesus Christ. So, makita po natin, ang tanong, sino-sino po ba ang mga tao na nandoon na nagtitiwala sa Panginoon nung unang-unang Kapaskuhan? Ang unang-una po na nagtiwala sa Panginoon ay ang pamilya ni Mary at Joseph. Amen? Merong dalawang mag-asawa na nagpaplano na magpakasal. Biglang dumating ang Panginoon, nag-intervene. Amen? Sabi niya kay Joseph, huwag kang matakot, kunin si Mary bilang asawa kasi ang Diyos ang pinagbubuntis po niya. Kaya dali-daling sumunod si Joseph, walang tanong, walang pag-aagam-agam, mabilis po siyang nagsabi sa Lord ng yes. Sabi po dito, sa 19, and her husband Joseph, being just man and willing to put her to shame, resolved to divorce her quietly. Verse 20, but as he considered these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not fear to take Mary as your wife, for that which is conceived in her is from the Holy Spirit. She will bear a son. You shall call his name Jesus, for he will save his people from their sin. All this took place to fulfill what the Lord has spoken by the prophet. So dito makita po natin, alam niyo po yon, yung unang-unang pamilya na makita po natin, ayan. So yung unang-unang pong pamilya na makita po natin sa Bible, si Joseph at si Mary, nangyari ang kalooban ng Diyos at napagpala ang buong mundo dahil sa desisyon ng dalawang tao na nagbabalak magtayo ng pamilya. Hinayaan nila si Jesus Christ pumasok sa buhay po nila at dalhin sa buhay po nila. Amen? Kaya dito makita po natin, dali-dali silang sumunod. Yung plano ng Diyos, alam niyo po yung patulad ni Mary at Joseph, kahit hindi nila alam kung ano yung meron sa future, sa pagdating ni Jesus sa buhay nila, sumunod po sila sa Panginoon. Tumalima po si Joseph. Usually, ang bagong mag-asawa, ayan, punong-puno ng plano sa buhay. Amen? Yung pag may bagong mag-asawa, nagpaplano yan ng mga anak, nagpaplano ng bahay, ng lugar. Ang daming excitement sa puso, ang daming anong gamit natin, anong gagawin natin sa mga susunod na. Ang daming plano. Pero biglang isang araw, yung plano po nila, sumingit si Lord. Sama niya naman ako sa plano niyo. Amen? So, alam niyo po yun, nung sumingit si Lord, pumasok sa buhay nila,
parang nagulo yung plano nila. Nagulo talaga kasi balak na lang ni Joseph na, hoy, hindi na ako, parang hihiwalayan niya ng lihim para hindi siya mapaya. Pero sabi ng Lord, dalhin mo siya bilang asawa kasi sa Diyos ang kanyang pinag-ubuntis. Sa totoo lang, ang hirap paniwalaan po ng ganung bagay. Iisipin mo yun, magdududa ka, talaga bang sa Diyos siya? O baka nasa lisyan na? Di ba? Parang ganun. Parang, ano nangyayari? Pero alam niyo po yun, hindi nagdalawang isip si Joseph. Ang ginawa po niya, kinuha niya si Mary at dinala po niya sa kanyang tahanan, ginawa niyang asawa kasama ni Jesus Christ. Dahil sa plano ng dalawang mag-asawa na ito, nagtayo ng pamilya na pagpala ang buong mundo. Nagdala ng kaligtasan sa maraming tao. Amen. Napakasimple. Hindi naman sila mga kilalang tao, hindi naman sila mga royal family. Amen? Mga simpleng tao na pumayag na maging part si Jesus Christ ng kanilang pamilya, pinagpala ang maraming tao sa mundo. Amen? Ang plano po ng Diyos kasama yung coordination ng tao. Kung babasahin ang buhay nila, hindi naging madali ang buhay nila, yung journey nila sa Bible dahil kay Jesus. But sa mga, alam niyo po yun, sa marami tayong makikita natin yung pagtitiwala nila sa Diyos. Amen? Hindi nila, alam niyo yun, hindi nila inaring ang buhay nila is sa kanila lang. Amen? Hinayaan nila si Lord na pumasok sa buhay po nila. At i-bring o dalhin ang mission ni Jesus Christ sa maraming tao. So nabago ang buhay ng maraming tao dahil ang mga taong ito ay hinayaan nila si Jesus. Yung way ng Lord, yung plano ng Diyos ang maghari sa buhay po nila. Amen? Sa totoo lang, maraming plano tayo na pwedeng mag-fail. Maraming plano tayo ang pwedeng ma-delay. But the plans of God sa buhay natin, kahit kailan hindi ka nito ipapaya, hindi ito mag-fail sa buhay natin. Sabi po ng Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future." Gusto kong sabihin sa bawat isa, pag ang Diyos ang may plano, hindi yan ikakapahamak mo. Pag ang Diyos may plano, hindi yan sasaktan ka, hindi yan ma-harm ka, hindi yan magdudulot ng kakapighatian sa'yo. Pag plano yan ng Diyos, magdudulot sa'yo ng magandang kinabukasan. Kaya gusto kong sabihin, kahit hindi mo alam ang meron sa 2021, simulan mong magtiwala sa Panginoon, sure na sure po kung ano yung kinabukasan natin. Hindi mo man alam, hindi mo man nakikita kung ano po ito. Amen po ba? Hayaan natin si Lord ang mag-take over ng buhay natin, magplano, pumasok, mag-intervene. Amen po ba? Kahit anong pandemic, amen. Basta si Jesus nasa iyo, ligtas po tayo, ingatan tayo ng Panginoon. Amen? Naging masalamuot man ang buhay nila, maski ni Jesus noong panahon na yon. Para sabi nga po ng Bible, kinuha ni Jesus lahat ng kahirapan para tayo po'y mapagpala. Kinuha ni Jesus lahat ng hirap, nakipagpalit po siya ng kalagayan sa atin para tayo naman po ay mapagpala. Amen? Kaya yung buhay na binuhay ni Jesus dito sa mundong ito, bagamat napakahirap, punong-puno ng persecution, para po sa atin po yun. Para tayo po ang magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiyahan. Amen? Kaya salamat po sa Panginoon dahil napakabuti ng ating Diyos. Amen? Palakpakan po natin si Jesus. Pangalawa po, sino-sino po yung nagtiwala sa Panginoon sa eksena po ng unang Kapaskuhan, yung shepherd. Lucas 2 verse 8. Makita po natin sa Lucas 2 verse 8. Sabi ganon, "And in the same region there were shepherds out in the field, keeping watch over their flock by night. And an angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were filled with great fear. And the angel said to them, Fear not, for behold, I bring you good news of great joy that will be for all the people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord." Verse 12, "And this will be a sign for you. You will find a baby wrapped in swaddling cloths and lying in a manger." And suddenly there was with angel a multitude of heavenly hosts praising God and saying, "Glory to God in the highest, and on earth peace among those whom is pleased." When the angels went away from them into heaven, the shepherds said to one another, "Let's go over to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has made known to us." And they went with haste and found Mary and Joseph and the baby lying in a manger. And when they saw it, they made known
the saying that had been told them concerning this child. So, and all who heard it wondered and what the shepherd told them. Ayan. But Mary treasured up all these things, pondering them in her heart. Ito makita po natin na pangalawang nakakita, naka-witness ng buhay ni Jesus. Hindi po yung mga hari, hindi pinatawag yung mga magagarbong mga tao, mga kilalang tao. Ang naka-witness, mga shepherd, mga tao po, mga simpleng tao. Amen? Na nagpapastol ng kanilang mga tupa. Amen? So by human standard sa Israel, sabi ganun, shepherding is a low task. Sabihin, ang trabaho nito ay hindi ganun kalaki, kataas. At sabi ganun, karamihan sa kanila, unschooled. So they work, yung kanilang trabaho, kung titignan natin, maski dun sa kanilang, sa Israel, sa bansang Israel, sabi ganun, ceremonially, parang tinuturing silang hindi malinis doon sa way ng trabaho nila. At sabi ganun, hindi rin sila trustworthy to be used as witness para po makasaksi ng mga ganitong kagagarbong mga bagay. Simpleng mga tao ang unang naka-witness ng kapanganakan ni Jesus Christ. Amen? Kaya when they saw it, sabi ganun, pinakita nila, sabi ganun, sinabi nila sa mga tao kung ano yung na-witness nila. Amen? Yung shepherd pumunta agad dun sa bata at saka po, alam niyo po yun, nung nakita po nila, sabi ganun, nakita nila yung kabutihan ng Panginoon. Sabi po na inil sa kanila, fear not, for behold, I bring you good news of great joy that will be for all people, for unto you is born, sabi ganon, in the city of David, a Savior. Sa kanilang nireveal ng Panginoon, yung mangyayari, alam niyo po yan, di ba pag may mga pangyayari sa buong mundo, usually, for example, patungkol sa COVID-19, pag global ang pangyayari niyan, i-reveal mo yan sa matataas na leader ng bansa, i-reveal mo yan sa WHO, alam niyo po, i-reveal mo yan doon sa mga talagang kilalang tao na talagang magpapalaganap ng mabuting balita. Pero dito, shepherd lang. Sa shepherd lang ipina-witness. Sa kanila po, pinakita yung mabuting balita ng Panginoon na magdadala sa mundo ng kapayapaan. Napakasimpleng mga tao. The message of Christmas, alam niyo po yun, gusto kong sabihin sa bawat isa, hindi kailangan ng hindi ko sinasabing hindi para sa kanila, hindi ko kailangang maging somebody para maging tagapagdala ng mensahe ni Jesus. Amen? Hindi mo kailangang maging kilalang mga tao para maging tagapaglingkod ka ng Panginoon. Amen? Hindi mo kailangang maging extravagant people. Amen? Para lang po makapag-share ng gospel. Amen? Yung shepherd na nakakita kay Jesus, tingnan po natin yung connection, no? Shepherd talaga, yung talagang nakapagdala. Sabihin, usually, ang shepherd, maski sa mga pastor ngayon, bago ka mag-shepherd, kailangan unang natagpuan mo muna si Jesus. Ganito po yung shepherd na to. Natagpuan muna nila si Jesus, saka sila merong mensahe sa ibang tao. Ang pagtuturo sa Panginoon, ang pagdadala sa Panginoon ng mga bagay, ng salita ng Panginoon, ang pagdadala ng salita ng Panginoon, hindi kailangang magarbo. Napakasimple lang po ng mga taong ginamit ng Panginoon. Amen? After nila makita si Jesus, sinabi nila sa iba, yung simple solution sa paghihirap ng tao. Amen? Simple solution sa mga problema ng tao. Ito po ay si Jesus. Kaya gusto ko sabihin, God chose simple people para ipakita na hindi ganun kakomplikado maging mananampalataya ni Jesus. Amen? So, totoo naman, tayo po ay natutuwa sa maraming nakikita natin napakagagaling, napakagaganda, napakalalaking churches. Amen? Ako tuntua po ako dyan, blessed na blessed po ako sa mga churches around the world na, oh, grabe yung kanilang ministry, ganyan. May minsan tinitignan natin sarili natin na hindi ko siguro kaya yan. Hindi ko siguro ako para dyan kasi ganito lang ako. Amen? Na hindi ako kilalang tao, hindi ako ganito. Pero gusto kong sabihin, kahit sinong simpleng tao kayang gamitin ng Diyos para maging tagapagdala ng mensahe ng Panginoon. Amen. Ganon kasimple ang gospel. Hindi tayo pinahirapan ng Panginoon. Hindi mo kailangan gayahin ng maraming tao, ang mga sikat na tao sa pagdadala ng gospel. Kung ano lang yung pinakita sa iyo ng Lord, yun lang ang pwede mong i-share. Amen? Lahat tayo pwedeng gamitin ng Panginoon, kahit sino pa po tayo. Amen? Kaya sabihin mo sa sarili mo, gagamitin ako ng Panginoon. Amen? Amen.
So, alam niyo po, maski ngayong pandemic, pinasimple na lang ng Panginoon. Dati hirap na hirap tayo. Pag Sunday, kami talagang hirap. Pag Sunday, dadalhin ko yung mga anak ko sa church, mag-BBS, umaga at gabi. Ano po yun, yung paghahandaan po namin, napakahirap. Ngayon, napakasimple na lang ng paghahanda natin. Nandito na lang tayo sa loob ng tahanan natin. Hindi mo kailangan magbihis. Hindi mo kailangan, alam niyo po yun, mamasahe. Makikinig ka na lang ng gospel ngayon, ng mabuting balita. Napakasimple para marinig mo ang pag-ibig ng Panginoon sa iyong mga tahanan. Hindi na ganun kahirap. Kaya kapatid, wala na po tayong dahilan. Alam niyo po yun, para sabihin mo na hindi ko narinig ang salita ng Diyos. Ang totoo, na-receive mo ang pag-ibig ni Jesus Christ sa buhay mo. Naririnig mo ngayon sa iyong mga tahanan. Amen? Pangatlo po, na nakakita in a simple way ng kay Jesus ng Pasko, yung wise men. Matthew 2 verse 1 to 2. Now after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, the wise men from the east came to Jerusalem, saying, Where is he who has been born King of the Jews? For we saw his star when it rose, and have come to worship him. When Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him. And assembling all the chief priests and scribes of the people, he inquired of them where the Christ was to be born. They told him, In Bethlehem of Judea, for it is written by the prophet. So dito makita po natin, tinatanong ng wise men, saan ipinanganak? Sabi niya, Where is he was being born, King of the Jews? For we saw his star when it rose and have come to worship him. So wise men, gusto ko pong sabihin, makita po natin. So dito makita po natin, isa pong mga tao, karamihan po ng mga tao na naka-witness kay Jesus, ang tindi ng kanilang pagtitiwala lang at paniniwala sa Savior. Kahit ito po'y sanggol pa, parating pa lang. Amen? Dito makita natin yung wise men, hindi naman sinabing sobrang yaman nila, hindi naman sinabing sobrang kung ano yung mga bagay na sobra sa kanila, kundi sinabi lang wise men sila. So makita po natin, sabi nila, nasaan ang hari? Sabi nila ipapanganak. Kasi nakita namin yung sign. They saw. Means, itong mga taong ito, kaya sabi nga nila, scholar daw to ng mga star. Amen? Pero alam din nila yung scripture. Alam din nila na merong parating na Savior. Kaya sa parating na Savior na to, at pati yung pag-aaral nila patungkol sa Scripture, pinagsama nila, kaya sure na sure sila na itong haring parating na to ay Savior ng mundo. 100% silang sure na sure. Amen? So, ibig sabihin, makita natin yung pagtitiwala ng wise men na to, nagtitiwala sila sa Panginoon. Hindi sila nagtitiwala sa kung saan sa ang sabi-sabi lang, kundi nagtitiwala sila sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Amen? So, makita natin, nakasalubong nila ang king at doon nila tinanong na may parating na Savior. Nasaan siya? Kaya si Herod po ay talagang nagbagabag. Amen? At kung titignan po natin, leader din po si Herod. Bakit kay Herod hindi na pahayag, hindi na ipakita si Jesus Christ, ito yung hari. Na kung saan, kung titignan mo nga, dapat yung hari niya ang unang makakita para masabi niya sa bumundo, sumamba kayo dito. Pero hindi sa kanya nagpakita. Hindi sa kanya inireveal ang pagdating ng Messiah. Nalaman ni Herod, iba yung dating sa kanya. Iba yung reaction. Tingnan natin yung dalawang reaction ng magkaiba ng dalawang tao. Itong isang Herod na hari, may talino, may yaman, merong influence. Ang naging reaction sa kanya, natakot siya. Naaagawan siya ng posisyon ng parating na Savior. Amen? So, dumating si Jesus. Amen? Hindi plano ng haring sumamba. Sabi nga, nilinlang niya yung mga wise men. Sinabi niya na, sige sana pagdating nyo, pag nakita nyo siya, balik kayo sa akin para makasamba rin ako sa kanya. Natakot siya na may papalit na agad sa kanya. Amen? Pero alam niyo po, yung mga wise men, nangusap sa kanila, nung nakita nila si Jesus, nangusap sa kanila ang Lord na huwag nang bumalik kay Herod. Kaya sobrang galit ni Herod, pinapatay niya yung mga bata ng first Christmas. Isa sa dahilan na makikita natin na wise ang mga tao ito, they listen to God more
than human. Pwede naman nilang i-please yung hari, pinakamataas na leader ng bansa, na, oy, pag bumalik kayo dito na lang kayo. Oy, sabi ng hari, bumalik daw tayo. Pero mas nakinig yung wise men sa Diyos. Nung nalaman nila sa dream nila na hindi na sila pinababalik ng Lord doon, hindi na sila bumalik doon sa hari. Amen? Kung titignan natin, yung hari, pinakamataas na posisyon, mayaman, matalino rin po yan. Hindi yan magiging hari, hindi matalino, hindi yan aral. Pero mas nakinig yung wise men sa salita ng Panginoon, sa Diyos, sa King of Kings, dun sa prophecy ng Scripture, kesa po sa sinasabi po ng tao sa Kanya. Amen? So, verse 2, sabi nila, asa ng hari, nakita namin ng star. Ibig sabihin, inaabangan talaga nila, inaaral talaga nila. Pumunta doon para, alam niyo po yun, alamin ang katotohanan. Alam niyo po, pag sinabing wise o matalino ang tao, usually ang ginagamit niyan, isip. Tama? Usually yan, critical thinking, ina-analyze niya, ano mga scientists, ang daming kung paano sila mag-isip. Pero kung sabi wise men, pero kung titignan po natin, dreams lang yung pinakatsak ng Lord, sumunod sila. Sinabi wise men. Hindi ko sinabing lahat tayo mananiwala sa panaginip. Ang sinasabi ko po, ang wise men, sila po ay nagsasaliksik ng salita ng Diyos at the same time nakikinig sa Panginoon doon sa kanilang mga gagawin. Amen? Wise sila, pag wise ang tao, isip ang ginagamit. So, kaano ka man katalino, kagaling. Amen? Pero pansinin natin, nagpunta sila sa hari, sumamba, nagbigay galang, papuri, nagbigay pasasalamat, at higit sa lahat, nagbigay ng regalo. Isa po sa kanilang worship. Pansinin natin kung ba't sila naging na-realize ko po, bakit sila tinawag ng wise men, kahit matalino po sila. Ano niyo po isang sign na nagtitiwala tayo sa Panginoon? Ano man ang sitwasyon sa buhay po natin, katulad ng wise men, di man nila alam kung ano future, sumamba sila dahil nalaman nila yung Savior, yung hari ng mundo, nandoon, pinanganak. Amen? So, isa pala rin sa pagbibigay ng kanila ko lang din na-realize, sabi ko, pagbibigay pala ng regalo, hindi ko naman sinasabing lahat, pero yung pagbibigay nila ng regalo kay Jesus is a sign of worship kung sino si Jesus Christ. Kasi kung ano po yung mga regalo nila, symbol po yun ng kung sino si Jesus Christ at ito yung ang mangyayari sa buhay po niya. Wise men, sabi ko na naintindihan nila yung mangyayari sa future. Kasi yung regalo po nila sumisimbolo na kung ano yung mangyayari kay Jesus Christ sa future. Amen? At dito makita natin yung pagsamba nila sa Panginoon means trusting God. Amen? Unang Pasko, pagsamba sa Panginoon. Ang binigay ng wise men. Hindi party ang una. Hindi pagkain ang una. Ang una po sa wise men, pagkakita nila kay Jesus Christ, pagsamba po sa Panginoon. Amen? They worship Jesus, they bow down, kinilala nilang Hari, Panginoon, Savior, at binigyan ng regalo. Kahit mga scholar na magagaling, amen? Walang magsasabi oy, kinausap na kayo ng hari bakit hindi pa kayo nagtiwala sa salita ng hari? Ang salita ng hari hindi mababalik. Pero mas nagtiwala sila sa salita ng hari ng mga hari. Amen? So kung sabihin, simplicity of Christmas, ano niyo po yun? Yung pagtitiwala sa Panginoon, ang tao makikita mo pa nagtitiwala sa Panginoon. Kahit anong hirap ang pinagdadaanan, una pa rin niyang sumasamba sa Panginoon. Amen? Trusting God is also worshiping God. The wise men worship God in spite of everything na nakita po nila kahit, kahit mga kilalang mga tao nasa harapan nila, hindi yon ang final word sa kanila. Ang final word, the Scripture and the Word of God. Amen? Salita ng Diyos na nagsasalita. Amen? Patungkol sa hari at tagapagligtas. Usually, sa tao, ang tao nakikinig sa hari. Usually, sa panahon natin ngayon, makikinig ka sa mga kilalang mga tao, sa influential na tao, sa mga matatalinong mga tao. Pero yung wise men, nakinig po sila sa sinasabi po ng Panginoon sa kanila. Amen? So, alam niyo po sa mga panahon po natin ngayon, walang ibang wise na gawin kundi makinig sa sinasabi po ng Panginoon sa puso po natin. Amen? Gusto kong sabihin na napakahalaga po ng pagtitiwala natin sa Panginoon sa mga panahon po na to ng pandemic. Amen po ba? Na kung saan buong mundo ang nagsasuffer, pinakamahalaga pa rin na magtiwala tayo sa Creator ng mundo po na ito. Amen? So yung time ng Panginoon, walang nakakaalam. Time natin walang nakakaalam. Si Lord lang ang nakakaalam ng lahat ng panahon sa buhay po natin. Kaya walang ibang wise gawin kundi makinig sa Panginoon. Magtiwala sa ating Diyos.
Bagamat napakadaming mensahe ang pwedeng makita sa araw ng Pasko. Amen? Sa panahon po natin ngayon, walang nakakaalam ng future. Amen? Hindi mo alam kung saan tayo patungo. Mahalagang na makita po natin, manawaan natin ang pagtitiwala sa Panginoon ng unang mensahe ng Pasko na nagdala ng maraming pagkapala, nagdala ng pagbabago sa buhay ng maraming tao. Amen. Si Joseph and Mary, yung plano nila, sinabmit nila sa Panginoon bilang isang pamilya. Hinayaan ng Panginoon pumasok sa buhay nila, hinayaan ng Diyos magplano ng susunod na mangyayari sa buhay nila. Hindi nila alam kung ano yung future, but they just say yes to God. Yes lang sila kay Jesus. Amen? Pangalawa, shepherd, ordinary people, na witness yung Savior in a simple way. Amen? Pwede silang pwede silang maano sa sarili nila na, alam niyo po yung, tignan mo yung sarili mo as maliit, walang pag-asa, ganito ka lang, hindi ako pwede maging mensahero ng King, amen? Pero pag titignan po natin, sila yung pinili ng mga angel para sabihan na pinanganak ang Savior. Kaya gusto kong sabihin sa panahon na ito, kahit ano bang kalagayan natin sa buhay, kaya kang gamitin ng Panginoon, mensahero ng kanyang mabuting balita. Amen. Amen? Hindi mo akalain bakit sa king hindi nagpakita si Jesus, pero bakit sa shepherd nagpakita si Jesus. Kasi walang pinipili. Simple lang message, walang pinipili ang Diyos. Hindi ko rin sinasabi na hindi pwede magpakita ang Diyos sa mga sosyal, sa mga mayayaman. Walang pinipili ang Diyos na pakitaan ng kanyang kabutihan, ng kanyang good news. Amen po ba? At makikita po natin, ordinary people can transform life. Amen po ba? Na maraming ordinary na tao na pwedeng magbago ng buhay natin. Naalala ko po yung isang pastor na kakilala po namin, na ilang beses po natin naging guest speaker sa church. Alam niyo po ba, ngayon yung pastor po natin na yun, ay nagkatrabaho sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Nung time po na yon, siya po yung ordinary brother lang, hindi pa siya pastor. Ang testimony po niya, ang nag-share lang sa kanya ng gospel ay isang babae nagtitinda ng banana cube. Isang araw nagkita sila sa daan, sinilan siya ng gospel, pinag-pray siya, pinatanggap siya sa Panginoon. Hindi alam ng babae kung sino yung taong yon. At ngayon kinukwento niya, maski siya hindi niya na nakilala, nakita kung sino yung babaeng yon. Pero naging mananampalataya siya ng Panginoon na nakaka-impact sa bansa po natin ngayon. Dahil isa po siya sa matataas na leader ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bakit ang pera natin, may nakalagay na ngayon to God be the glory, may patungkol na sa Panginoon. Alam niyo po yun? Dahil marami na pong naging Kristiyano sa loob ng tawag doon ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Naalala ko rin kung paano rin tumaas yung posisyon niya. Ngayon, pastor na rin po siya. Alam niyo po yan, ginagamit siya ng mighty ng Lord sa ating gobyerno. Gusto kong sabihin sa bawat isa, hindi mo kailangang maging kilalang malaking tao ka para sabihin mo yung gospel sa maraming tao. Simpleng nagtitinda ng banana cue, nag-share kay Jesus na impact niya yung bansa natin. Hindi mo akalain yun. Gusto kong sabihin sa bawat isa, walang pinipili si Lord. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Hindi natin kailangan maging komplikado ang pagdadala po ng salita ng Diyos sa ibang tao. Amen. Amen? Ang sikreto lang, maniwala ka sa Diyos at maniwala ka sa sarili mo na tinawag ka ng Panginoon. Amen. Amen? Number 3, wise men. Trusting God more than trusting people. Worshipping God is also trusting God. Kahit matalino, alam mo yun, marami kang pwedeng isipin, busisiin sa buhay po natin. Pero mas mahalagang mas makinig po tayo sa Panginoon, higit na nakikinig tayo sa tao. Katulad po ng mga wise men. Salamat sa Panginoon sa buhay ng mga taong ito na unang nakawitness ng first Christmas. Napakasimpleng mga tao, ano niyo po yun, simpleng pamilya, simpleng laborer, simpleng mga, ano niyo po yung mga matatalinong tao, pero ginamit sila ng Panginoon para magdala ng mensahe na magbabago ng mundo po natin. A simple message of Christmas brings great joy, abundance, hope, opportunity sa buhay po natin. Kaya wag po tayong matakot sa parating na 2021. Mapuno tayo ng expectation ng mabuting bagay na gagawin sa atin ng Panginoon. Amen? The Savior has come. Babalik po siya. Sabi po ng Bible, amen?
Pero yung kanyang iniwang mensahe, salita niya sa buhay po natin, huwag itong mawala sa puso po natin. May ginawa na siya para sa atin para taguing magtagumpay sa mga bagay nito. Kaya sa panahon ngayon, huwag tayong matakot, huwag kang mawala ng pag-asa. Amen? So, marami tayong nababalitaan sa TV, mga nagpakamatay, mga gantong mga nangyari, mga pangit na mga pangyayari sa buhay natin. Gusto ko sabihin sa bawat isa, huwag tayong mawala ng pag-asa. Share Jesus. Share po natin si Jesus sa lahat ng maraming tao na mga nangangailangan. Hindi mo kailangan mag-create ng malaking gathering para share si Jesus. Amen? Ngayon po, cellphone lang. Amen? Mag-video call ka lang. Amen? Huwag naman evangeligaw. Mag-video call ka lang. Share mo si Jesus. Amen po ba? Simple message na pwede mong sabihin sa mga tao. Magdadala po ito ng kapayapaan, ng pag-asa sa marami po. Amen. Amen? Kaya kami po, kahit kami mga pastor, hindi kami sanay sa ganitong live. Hindi kami sanay na nakikita kami sa internet. Sa tuwa lang, ayokong nagla-live. Pero ito po kasi yung mandate ng mga pastor. Amen po ba? Na magpahayag ng salita ng Diyos kahit sa mga ganitong mga sitwasyon. Amen? Kaya salamat po sa Panginoon. Salamat sa mensahe ng Pasko na nagdulot po sa atin ng kapayapaan, ng kagalakan, ng buhay, ng bagong opportunity, ng mga open doors. Amen po ba sa buhay po natin? Mag-expect po tayo ng marami sa Panginoon. Pero mag-ingat pa rin po tayo sa mga panahon na ito. At salamat sa Lord, alam po natin na patuloy niya tayong